So, what's up everyone? Good evening guys. Maulan pa rin talaga yung panahon na ngayon. So, magbibideo na lang tayo. Pero bago tayo magbideo, syempre, ano bang masarap gawin kapag maulan? Umigop ng mainit na kape. Pero malamig na yung kape ko guys. Huwag kayo magpadala. Joke lang na mainit yun. Malamig na talaga yun. So again nga guys, diba katulad nga ng sinabi ko, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang aking top 10 best PS4 games para sa akin. Guys, hindi to sa inyo ha. Sa akin to guys. Again, my top 10 games of all time sa PS4. Let's start. Again, this is in no particular order guys. So, hindi siya top 1, top 2, hindi guys. So, ang isa sa top 10 ko ay syempre yung God of War. Diba guys? Kung hindi nyo pa nalalaro yung God of War sa PS4 guys, anong nilalaro nyo? Isa sa pinakamagandang games na nilabas sa PS4 kasi nga Sony rin yung gumawa niyan. Eh, syempre, alam naman natin na yung God of War exclusive ng Sony kaya hindi nila papabayaan yan. Sobrang ganda ng God of War guys. Kung hindi pa kayo nakakapag-try ng God of War, subukan nyo na. Ayan, 2018 na God of War, syempre, napakaganda niyan. Alam ko na alam nyo na alam ko naman din talaga na napakaganda ng God of War. Kaya isa yan sa top 10 ko guys. Again, hindi siya top 1, top 2, hindi. In no particular order, kaya talaga. Isa yan sa top 10 ko. Diba? Proceed tayo sa next. Siyempre, tuloy na natin sa God of War Ragnarok. Guys, alam naman natin na alam ko na alam nyo na napakaganda ng God of War Ragnarok. Sobrang ganda niyan guys, diba? Storya pa lang, grabe. Talagang pinangalagaan nila sa Kratos. Sobrang nagustuhan ko yung story niyan, lalo na may upcoming pang God of War, pero hindi ko gusto yung bida, pero wala tayong magagawa, pinili nila yun. Ewan ko anong ginagawa nila, pero I don't know. God of War na walang Kratos, ayos, di ba? Isa yan sa mga top 10 ko na nilabas sa PS4 kasi nga gusto ko yung story niya tsaka yung gameplay niya. Alam na alam mo at ramdam na ramdam mo na pinahalaga ng Santa Monica o ng Sony yung God of War, di ba? Pinangalagaan talagang minahal nila yung God of War. Diba? Pero hindi ko lalaroin yung Lo-Fi, no? No way. Hindi ko lalaroin yun. Ayoko nga. Siyempre, isa pa sa mga top 10 natin na laro na inirelease sa PS4. Lalayo pa ba tayo? Again, another PS4 or Sony exclusive games which is yung Last of Us. Guys, ang ganda ng storya niya. Though, hindi ko nagustuhan yung part 2, di ba? Pero nagustuhan ko yung part 1 kasi sa gameplay niya. Lalo na yung gameplay ng part 2, guys. Kasi yung ano niya, yung movement niya, parang kang kumukontrol talaga ng tao eh. Lalo sa part 2, guys parang kang kumukontrol ng tao. Grabe yung detail, grabe yung gameplay, yung storya, ang ganda. Ang part 1, hindi yung part 2. Again, part 1, hindi yung part 2. So yun nga, isa yan sa mga top 10 ko kasi nagustuhan ko talaga yung gameplay, paano magsalita yung mga character, paano napunta yung storya, basta ang ganda guys, lahat guys, nagustuhan ko dito sa laro na to. Etong Last of Us na part 1, ang ganda niyan guys. Isa pa sa mga pinakamagandang laro na nalaro ko sa PS4 guys. Witcher Wild Hunt guys, Witcher 3. Napakagandang laro niyan guys. Una, nasa backlog ko lang yan. Hindi ko pinapansin yan. Ilang beses ko pang in-uninstall yan guys. Pero may something na umiitak sa akin na parang kailangan ko siyang laruin. Tapos nung nilaro ko siya guys, napakaganda ng storya. Huwag kang magkakamali sa mga decision mo guys dito kasi yung sa bawat decision mo rito guys, may consequences. At ayun talaga yung mangyayari sa storya mo or ayun yung magdadala sa story mo kung anong desisyon ang pinili mo. Kaya inulit-ulit ko to ng ilang beses kasi gusto ko lang din talaga makita kung ano mga outcome kapag ayun yung mga pinili ko. Kaya hindi talaga mawawala sa top 10 kong Witcher kasi hanggang ngayon paulit-ulit kong nilalaro yan. Nasa Steam Deck ko pa rin yan guys. Tinatapos ko pa rin yan. At yung next naman natin guys, another Sony or PlayStation exclusive games guys. Siyempre ang Spider-Man. Maganda yung Miles Morales. Maganda yung Spider-Man 2. Pero para sa akin, pagdating sa story guys, napakaganda ng Spider-Man. Yung Marvel. Ayun yung number 1 yung unang Spider-Man bago lumabas yung Miles Morales at yung Spider-Man 2. Napakaganda ng storya niyan guys. Sobra. Naiyak din ako sa storya niyan. Nagandaan ako sa storya niyan. Sa gameplay, sa fight scenes, napakaganda.
Kaya para sa akin na guys, okay, para sa akin to, hindi para sa inyo. Talagang number one para sa akin, ito pa rin Spider-Man, yung Marvel, yung unang nilabas kaysa sa Spider-Man 2 at Miles Morales. Kasi yung Miles Morales nakakabitin, yung Spider-Man 2 naman, hindi ko nagustuhan lalo na nung ginawang kalaban si MJ. Hindi ko nagustuhan yun, ang gara. Ewan ko kung magagalit kayo pero talagang hindi ko siya nagustuhan. Napakaganda ng Spider-Man Marvel na nilabas sa PS4 kasi talagang compact yung story niya. Napakaganda ng mga kalaban. Talagang iningatan ng Sony. Kaya hindi na kayo magtataka kung bakit ayan kasama sa top 10 ko. Kasi maganda yan. Kung hindi nyo pa nalalaro yan guys, anong nilalaro nyo ngayon guys? Laruin nyo na yan. Hindi kayo magsisisi, hindi mauubos yung oras nyo nang wala lang. Talagang mas sulit yung oras nyo dyan. Kaya kung ako sa inyo, laruin nyo na yung Spider-Man guys. Ang ganda niya. Ang next game ko naman guys, syempre lalayo pa ba ulit tayo guys? Isa sa mga pinaka-paborito kong laro sa lahat na hindi ako magsasawang ulit-ulitin guys. Syempre, GTA. GTA 5 guys, hindi ko na alam kung ilang beses ko natapos yan guys. Pero para sa akin, napakaganda niyan. Paulit-ulit kong tinatapos yung mission niyan. Paulit-ulit kong nilalaro yung story niyan guys. Pero hindi ko alam kung ba't hindi ako nagsasawa. Nagagandahan pa rin ako sa laro niya guys. Sa gameplay, sa mga salita nila guys, hindi ko alam pero parang nakakatawa talaga guys. Alam mo na Rockstar talaga yung gumawa. Ewan ko basta sobrang ganda niya guys. Gustong gusto ko yung laro niya, yung gameplay niya. Nakakatawa siya guys. Isa na rito sa pinakamaraming nabentang laro. Alam ko sumunod siya sa Minecraft. O tingnan nyo. Diba? Na hanggang ngayon marami pa rin naglalaro ng GTA Online guys. Lalo na yung upcoming na GTA 6. Kaya kung hindi nyo pa ito nalalaro guys, recommended ko na tapusin nyo to lalo na paparating na yung GTA 6. Kaya isa yan sa top 10 ko. Proceed tayo sa next. At syempre, isa sa mga top 10 ko, ang hindi mawawala kung bakit ako naging gamer guys. Syempre, itong Ubisoft or Assassin's Creed na gawa ng Ubisoft. Pero ang talagang pinaulit-ulit ko, syempre itong Unity. Guys, gustong gusto ko yung Unity. Ito, gusto ko lahat talaga ng laro na lumabas tungkol sa Assassin's Creed sa PS4. Pero itong Unity talaga yung binabalik-balikan ko, pati yung Syndicate. Guys, kasi talaga nangyari siya sa medieval times. Tapos yung Syndicate naman, nangyari around 18th century. Kaya gustong gusto ko siya guys. Maraming hindi nakagusto dito sa laro na to, pero yung parkour neto, ito na ata yung pinaka-outstanding na parkour na talagang naranasan ko sa Assassin's Creed. Na kapag nilaro mo to guys, feeling mo talaga isa kang assassins. Ang ganda neto guys, napakaganda niya. Kaya talaga isa yan sa top 10 ko. Yung pakikipaglaban, yung story, well, di ganun kaganda pero para sa akin nagustuhan ko siya, pero marami talagang di nakagusto ng story neto. Pero yung gameplay neto guys, though may mga glitches siya, dahil nung una nalaro ko to guys, kawawa ka talaga, ang hirap, lalo na yung mga glitches niya, yung mga bugs niya guys, nakakawala sa laro guys. Parang wala siyang bitaw nung una niyang labas, pero nung ngayon may mga naayos na sa kanya, mga patches niya, natapos na talaga. Pag nilaro nyo to guys, magugustuhan nyo lalo na yung parkour neto guys. Ang ganda ng parkour neto. Ewan ko lang Ubisoft at hindi nyo ina-apply sa mga upcoming Assassin's Creed na to. Buti na lang ni-remaster nyo yung Black Flag at nakabawi-bawi kayo. Kung hindi, alam ko tapos na yung Assassin's Creed series or franchise nyo. Diba? Tapos na yan kung hindi lumabas yung Black Flag. Kaya kung ako sa inyo, isunod nyo na tong Unity, ayusin nyo na yung gameplay, ayusin nyo yung graphics pa, pero ang ganda na ng graphics yan guys ha. Tapos ayusin nyo na rin yung mga bugs niya. Ha? Dahil up to this date, alam ko may mga bugs pa siya na kailangan ayusin. Huwag nyo nang galawin yung smooth ng parkour niya. Napakaganda niya guys. Kaya proceed tayo sa next. At isa sa top 10 natin guys, para sa akin guys, alam kong maraming hindi pa nakakapag-try neto, itong Attack on Titan guys. Sobrang nag-i-enjoy ako lalo na kapag sumasabit ka sa mga Titan. Nakakatuwa, nakaka-enjoy, nakakaaliw. Talagang para kang nakikipaglaban sa mga Titan. Ngayon, kung hindi nyo pa ito nalalaro guys, i-recommend ko na i-try nyo to. Sobrang ganda na ito guys, lalo na yung downloadable nila or sa DLC nila yung yung Final Battle. Yung Final Battle, DLC yun guys. Kapag di-download nyo guys, may enjoy nyo yun. Sobrang ganda nun guys. Nai-enjoy ko yun at hanggang ngayon talagang nilalaro ko to dahil lalabas na rin yung Attack on Titan, yung part 3.
'Di ba? Sobrang smooth ng gameplay nito guys, lalo na kapag ikaw si Captain Levi. Pwede mong gamitin si Captain Levi as a character or pwede ka rin gumawa ng sarili mong character kasi magbe-build ka ng sarili mong character kapag mag-story mode ka. Napakaganda nito guys. Recommended ko yan para sa inyo guys. Kung hindi nyo pa ito nalalaro, subukan nyo na to. Napakaganda niyan. Tuwang-tuwa ako sa mga palipad-lipad niyan kapag sumasabit-sabit ka guys. Sobrang galing. Feel mo talagang isa ka sa mga Attack on Titan troops. Napakaganda. Napaka-solid ng gameplay. Napakaganda ng storya din. Kasi alam naman natin, yung story niyan talaga namang kinuha lang din sa Attack on Titan anime. Isa yan sa top 10 kong laro na inilabas sa PS4. Try nyo yan guys. Siyempre guys, ang susunod natin or isa sa mga top 10 natin guys, another Sony exclusive. Diba guys, talagang masasabi mo na ang gaganda ng laro. Pinapangalagaan talaga ng Sony yung mga exclusive nila guys, 'di ba? Kaya masaya na rin ako na ipinalaro nila 'to sa mga player na may Steam 'di ba? Sa mga PC gamer. Kasi itong susunod natin pag-uusapan ay itong Ghost of Tsushima. Again, isa yan sa top 10 ko guys kasi kung hindi nyo pa nalalaro guys, anong nilalaro nyo ngayon guys? Laruin nyo na yan, napakaganda ng laro na yan guys. Sobrang ganda, may enjoy nyo yung open world niya. Tapos mamimili ka pa ng pangalan ng kabayo mo. Tapos napakalawak niya guys. Tapos napaka-smooth ng gameplay. Pati na rin ang storya niya. Sobrang nagustuhan ko to guys. Nagandahan ko to. Feel na feel ko na samurai ako guys kapag nilalaro ko to. Ang ganda-ganda niya guys. Lalo na yung combat niya napaka-fluid. Napaka-smooth. Talagang may enjoy mo yung graphics niya guys. Pang PS5 level na guys. Kahit hindi mo to laruin sa PS5 or mayroon kang PS4 lang guys, may enjoy mo to. Ayan si Jin Sakai guys. Magugustuhan mo yan. Kaya kung ako sa inyo, laruin nyo na yan guys. Ngayon, proceed na tayo sa next. So again, in no particular order tong top 10 ko. Pero para sa akin kasi talaga number 1 to. Yan. RDR. Guys, sobrang ganda ng RDR 1. Diba? Ano pa yung RDR 2? Ito yung prequel ng RDR 1. Kasi ito na yung RDR 2. Diba? Napakaganda na ito guys. Ito yung kauna-unahang laro na nagpatulo ng sipon ko habang umiiyak. Guys, napakaganda ng story, napakaganda ng gameplay, napakaganda ng graphics, lahat na guys nandito, nakapasok na sa laro na to guys. Sobrang ganda nito. Sobrang natuwa ako at nag-enjoy ako dito. Guys, never ako nag-fast travel dito sa laro na to. Ito lang ata yung kauna-unang open world na hindi ako nag-fast travel. Well, yung GTA 5, wala rin fast travel yun. Pero ito kasi talaga guys, sobrang ganda. Maboboring ka sa una, yung ngayon nag-i-snow ka, pero ako na-enjoy ko yun. Na-enjoy ko bawat segundo, bawat minuto at hanggang ngayon tinatapos ko yan. Hindi ko na rin alam kung ilang beses ko na nalaro yung RDR2. Sobrang ganda niyan guys. Kapag nalaro mo yan, parang ikaw na yung character na nilalaro mo, which is si Arthur Morgan. Sobrang ganda, sobrang smooth, wala na akong masabi sa gameplay, sa details. Lahat na nandyan. Kapag sinubukan nyo yan guys, promise, para kayong nasa ibang mundo. Bumalik ka bilang cowboy. Ang ganda ng Red Dead Redemption 2 guys. Kaya isa yan sa top 10 natin. Again guys, this is my top 10 PS4 games na lumabas sa PS4. Kaya nga PS4 games, di ba? Kasi nga, ito yung lumabas sa PS4. Ngayon, kung may top 10 kayo sa PS4, i-comment nyo na lang din yan. Baka may malaro din kami dyan na hindi pa namin nalalaro. Bago nga pala ako magtapos, sinashoutout ko nga pala yung mga tropa ko, sila Bernie, sila Ocho, sila Chai, sila Kuya Enrique, si Ate Colleen, si Ate Jane, si Ate Yen, si Papa, sa lahat ng nanonood ng video ko, kay Kenneth, lahat, everyone, shoutout sa inyo again. Thank you so much guys sa laging panonood ng video ko. Again guys, yun lang naman, and peace out. Bye-bye!